Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, narito po tayo muli pang simula ng araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang ating mga gabay. Tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Diyos Ama sa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan at katapatan. Sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, sa wisdom and knowledge, sa kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan at espiritual na pamumuhay. Salamat din po sa mga kapatiran na gumagabay sa amin sa tulong na banal na espiritu. Ito'y amin na pagtatagumpayan. Marami pong salamat. Ang lahat ng ito, Ama, ay itinataas po namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua chapter 20 verse 4 na may pamagat na Entrance into the City of Refuge. Ate pong basahin ang verse 4. Sabi dito, maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari, papasukin siya at doon muna patitirahin. Napakinggan na natin ang mga nakaraang pagpapaliwanag na ang Kabanata 20 ng Joshua ay tungkol sa lungsod kanlungan. Sa panahon na ito, si Joshua na ang leader bilang kahalili ni Moses sa pamumuno sa mga Israelita. Maaaring pumunta sa lungsod kanlungan ang sinong mga nagkasala o nakapatay nang hindi sinasadya upang sila ay malitis at mabigyan muna ng paunang proteksyon sa mga kamag-anak na nais maghiganti at patayin rin sila. Pinapakita dito na ang mga nasasakdal o nakagawa ng krimen ay binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag o isalaysay ang mga pangyayari. Pagkatapos nilang maiparinig ang kanilang panig sa hukuman, magdidesisyon ang mga nakakatanda kung paano sila ipangangalaga at saan sila mananatili hanggang sa tuluyang paghatol. Makikita din natin sa Joshua chapter 20 verse 4 na noong pa man ang nais ng Panginoon ay pantay at makatwira na paghuhukom. Sa ating mga buhay ngayon, lalong-lalo na sa kabi-kabilang mga korupsyon at kontrobersya at iba pa. Dapat nating iwasan ang padalos-dalos na paghusga. Hayaan muna natin ang makatarungang proseso ang batas o makatarungang proseso ng batas. Pinapakita sa Joshua chapter 20 verse 4 at iba't ibang katangian ng Diyos. Tatagpuan natin ito o mababasa natin sa Deuteronomy 16 verses 18 to 20 at sa Awit 82 verses 3 and 4. Sabi dito, kahit ang isa ay nakagawa ng kasalanan, nararapat pa rin siyang mapakinggan at mabigyan ng patas na pagkakataon. Number 2, nais niya ng wastong proseso. Mababasa natin ito sa Exodus 21 verses 12 to 14 at sa Bilang 35 verses 9 to 34. Makikita natin kung paano gusto ng Panginoon na humarap siya sa hukom o sa mga nakakatanda upang ipaliwanag ang nangyari. Pinapakita nito ang kahalagahan na tanggapin ang responsibilidad sa nagawang mali at ayusin ang sitwasyon. Kung tayo man ay nakagawa rin ng kasalanan, bukas ang kalangitan upang tayo ay lumapit at malawak ang kamay ng Diyos upang tayo ay mapatawad. Pinakikinggan niya ang bawat salita, sumbong at kwento, at panalangin ang ating iniaalay sa Kanya. At huwag kalimutan na ang Diyos ay makatarungan sa lahat ng bagay at ito'y laging may kasamang awa at patas na presensya. Ang akin pong conclusion dito ay lagi po nating tatandaan ang kasalanan, sinadya man o di sinadya ay pagkakasala pa rin. Kaya dapat na matuto tayong magsisi at humingi ng tawad o kapatawaran sa Panginoon.
Sabi nga po sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Praise God! Muli maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Tuloy po natin suportahan ang ating programa upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos, magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, ako po si Sister Susan ng CRC San Pedro. Magandang umaga po at pagpalain nawa tayo ng may kapal. To God be all the glory.